Sa video ni Sir. Papalinis tayo ng Magneto. First time natin makakakita ng Magneto eh. Isa lang kasi kilala kong Magneto, yung karakter sa X-Men. Andito ang Kuya Ivan natin. Shoutout Kuya Ivan. Huwag niyo lang kalimutan ha. Follow and subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel na Kuya Mo Ivan. Para marami po kayong matuhan, makakuha ng ideas sa pagkakalikot ng motorsiklo. Okay, umpisa na po tayo. Anong size niyan sir? Yung inyong T-Range? 8mm. 8mm, okay. Bali yan, uunahin. Yung radiator cover, yan unang kakalasin. Kaya kita nyo, dumi na rin. Oh. Tatanggalin yung kanyang radiator. Meron siyang 4 na bolt. 10mm sir ang sukat. Okay. Dumi na rin, preno. O, lilinisin din natin yan. Nasa likod po kasi niyan yung Magneto mga riders. Then pagkatanggal po ng kanyang radiator, susunod yung radiator pan. Kaya meron din siyang 3 bolt na 10mm. And then pagkakalas po ng Magneto, ayan, 17mm. Tama ba sir? Opo. Makikita na natin kung gaano ba kadumi sa loob ng ano po ito 24,000 na odometer. Ngayon lang po siya nabuksan ha. Magdadalawang taon na po itong Aerox natin sa July. So dapat po talaga kasama ito sa preventive maintenance service ng motorsiklo. Kalawang na po yung ating sa loob na Magneto, kaya ito para kumapit siya ng ayos, nilagyan ng brake fluid yung cooler niya Para mawala yung kalawang. Kailangan kasi ito may pasok natin ng ayos kung kanyang cooler. Yan, kumapit na. Konti pa eh. Konti pa. Kailangan pasok na pasok yung sa loob. Sir, yung coolant, kailangan ba nating i-drain? Sir, kami mga mekaniko sa kasa, nakalagay naman din sa may mismong shop manual. Hindi naman talaga siya totally pinapalitan. Ngayon, banto-banto lang tayo. Pero kalimitan kasi sa Yamaha, hindi siya nagbabawas ng coolant. Kasi hindi naman siya nag-uumido eh. Hindi kagaya nun sa mga sasakyan, mga jeep, mga ganun. Siyempre, ang ginagamit doon na pampalamig is yung tubig lang. Mapapansin mo, mga naglalagay sila ng tubig sa radiator nila. Hindi kulang. Kaya yung radiator nila natin. Pero dito naman mga kuis yan, sir. Sa mga motor naman, hindi siya kailangan palitan ng kulang. Pero Sir Ivan, mga ilang years yung tamang pagpapalit pag ipa-flasher na yung ating coolant? Limitan, 4 na taon kami kung magpalit nun eh. 4 na taon, ayun. Sige, maganda't alam natin. Baka nakakalimot na yung iba nating ka-riders magpalit eh. Okay, dito lang po tayo natatagalan din sa puller paglalagay kasi makalawang nga po. Alam niyo naman, lagi rin pasukin ng tubig yan at nasa tabi po ng gulong eh. Kaya ang baba niya, kaya yan. Kita nyo medyo may mga kalawang nga po sa loob. Kasi kailangan may pasok yan. Pagka kasi mababaw lang yung pagkakapasok niya, baka masira yung thread. Yung thread, ano? Thread nito, ito yan. Kaya yan, inuunti-unti natin yan. Kaisang rotate, kalahating rotate pa lang, kailangan dyan mga 3 man lang.
Ano ba sir ay ba ng boss na kapag pinabayaan natin na marumi yung ating Yan, magnito? una, meron kasi itong tinatamaan, yung mismong parang ano niya, puntil niya dun sa may mismo magneto. Ngayon, pagka hindi siya kasi nare-read at puno ng kalawang, kalimitan niya nag-error 12 yan mga boys. Ayun, isa sa reason ng error 12, ano, hindi lang basta ron sa wiring, ano sir? Hindi siya lang basta sa wiring. Kasi nagmi-misfire siya eh. Kumbaga, imbis na tumama siya dun sa mismong timing ng magneto, hindi siya nare-read gawa ng kalawang. Ayun, so dapat talaga linisin, ano? Then ang susunod na linis niya sir, pagkatapos niyan, halimbawa 24K Odo nga, nalinis na natin. Oo. Anong kasunod niya na Odo? Kung tatanungin niyo sir, kahit hindi na siya linisin, kasi once na napinturahan na naman natin itong magneto, Okay. hindi na siya kakalawangin eh. Yun. Once lang siya gagawin. O, halimbawa naman, katagalan, kumupas na yung magneto, yung pinakapintura ng magneto, ayun, nagre-repeat lang ulit tayo. Pero sir, yung stock, meron ba talagang pintura? Wala. Ayun, Wala. kaya pala kinakalawang. Sana dun sa mismong manufacturing, pininturahan na, di ba? So yun mga riders, isa sa natuklasan natin ngayong araw. Hindi pala talaga pinipinturahan yung stock na dito sa magneto. So yan, bibili po tayo ng Samurai spray paint na flat black ba o matte black? Matte black, ayun, para gamitin dito sa pagpipintura ng ating magneto. Para maiwasan, ma-prevent yung pagkalawang, ano sir? Ibaon mo muna to eh. Yung tila. Tsatsagain lang, wag puwersahin, ano, para hindi masira yung thread. At kapag nasira yung thread, patay. Yari tayo, hindi na natin matatanggal yan. Kaya yun, sa mga mekaniko po, ingat-ingat lang tayo sa pagbaklas ng magneto. Kasi syempre, hindi lang naman basta gastos yan, yung abala din. Oo. Totoo yun sila. Laki-laki na yung pasok. Yan natin. Iba sir. Kailangan lang talaga ng pasensya mga riders ha. At isang sikreto sir, huwag ngingiwi. Ano? Para pag ngumiwi, ngiwi rin ang thread. Tiga lang. Makapasok-pasok na siya. Pero sir, may mga special tools pa para dyan. Tayo kasi nagmamano-mano tayo. Kumbaga, ito na mismo yung special tools niya, itong mismong puller. Okay. Kasi hindi mo naman siya matatanggal ng manually na kakamayin mo. Okay. Hindi kakayanin kasi wala naman siyang clearance dun sa mismong shafting ng crankshaft eh. Saka dun sa may magneto. Talagang puller yung ginagamit natin. Kumbaga, ito na yung pinaka-special tools niya. Yung ginagawa natin. Tsagain mo na. Pero kumapit na siya, kumapit na. Higpit-higpit lang para pag hila mamaya, suwabe. Kasi ito sir, papaliwanag ko. Pagka kasi kakaunti lang yung nakapasok na thread at mahigpit yung mismong ano niya, magneto. Misa kasi itong thread na itong dalawa, dumudulas yan. Ngayon, masisira yung thread nito. Ayun. Kaya ang ginagawa natin, pinapasok natin kahit mga ganyang kahaba. Tama. Ganyan. Kailangan ganyan. Para yung hindi kumalas. Para yung kapit niya, malakas yung kapit niya. Kaya hindi ko muna siya ginagamitan nito. Ito kasi ito yung hihila eh. Ito yung hihila. Ngayon, ito yung ating mismong pinaka-puller. Pinapasok lang natin ng igay. Kailangan kasi yung pasok eh. Para hindi siya masira. Ayan mga riders, kumapit na. Sinalpak na yung sa pang-cooler. Testingin natin. Ayun. Malas na. Malas na. Malas na.
Last na. Naku, ang dumi. Last na. Sobra pala talaga kalawang yan, Yeah. ano? Yun. So ayan mga riders, ito yung pipinturahan natin. Sir Ivan, hindi ba tatanggalin tong stator niya sa loob para malinis naman? Hindi na natin kailangan tanggalin yan mga boss. Kasi yan naman ay puro gas lang, alikabok lang naman. Okay. Ngayon, hindi tayo gumagamit. Kung may nakikita kayong gumagamit ng gasolina, wag na wag nyong gagawin yon. Kasi yan, yung stator coil or yung winding natin dyan, yung magnetic coil, meron niyang coating na parang barnes. Ngayon, pagka ginamitan nyo siya ng gasolina, matapang yung gasolina eh. May tendency yung coating niya is matunaw, then mag-grounded na yung mga magnetic coil niya, magkadikit-dikit. Kasi meron pa, manipis lang kasi yung mismong coating niya. Ngayon kung gagamit yung gasolina, may tendency yan ay matunaw yung coating niya. Yan. Kaya ang ginagamit lang namin dyan is air duster. Hanginan nyo lang, tapos gamit kayo ng medyo basahan. Yung Tubig, hindi siya pwedeng tubig. pasilin ng tubig. Pwede naman siyang tubig. Pwede naman siyang gamitin. Okay sana kung meron kayong yung parang hindi naman siya sobrang lakas na pressure. Pwede naman yun. Okay. Dito lang po tayo maglilinis sa magneto niya. Yan, tatanggalin po yung kalawang niya. So, saan tayo pupunta? Kasi parang wala dito ano. Doon sa kabilang branch natin, doon sa may Raider Street. Maglilinis tayo nung magneto. Gamit yung parang steel brass wheel na ganun. Yun yung ginagamit natin. Makikita niyo mamaya yung mga boys. Okay, sige, salamat pre. Sasama ako syempre. Tayo na tara sa Laguna, sama tara sa Laguna, halina't ika'y humanda na, sama tara. Bundok ating suungin, bukirin nating damhin, ating isabay sa sariwang hihip ng hangin. Talon nawa kagubatan, ikas yamang maiibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik, balikan na. Okay, dito po uli, lilinisin yung ating magneto. Kagagaling lang natin kahapon dito eh. Di ba, nireview natin itong si road sync ng PCX 160. So ayan, trespassing na kami ni Sir Ivan dito. Dito natin lilinisin sa bench grinder ng Honda Desmark Santa Cruz yung ating magneto. Para mabilis ano. Kasi kung mamano-mano natin yan, butin tayo ng siyam-siyam. Okay, Sir Ivan. Ito, okay na tong part na to? Ito. So, yung ano, paano tong harap? Paano? Ganun din dito na natin gagawin. Yan natin gagawin. Okay. So, ayan, almost 50% nang natatapos. Pinatining ko lang kung anong pagkain mo siya na bagay. And then, pagkatapos kong i-grind ni Sir Ivan, ayan, sinabon na niya, hinugasan. So, ayan, halos wala na siyang kalawang mga rider. Anong sabon, sir? Kahit liquid dishwashing soap, okay Kahit na? ano naman. Kahit ano, okay. At linis na. Kaya kung may steel wool kayo, Ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik. Ayan mga riders, tapos na ha. Check lang natin ha. Okay. Wala na siyang kakalakalawang. Galing talaga maglinis ni Sir Ivan. Siyempre itong mga puti na to, mancha lang yan. mancha na yan eh. At pipinturahan naman yan. Okay, sige tara. And then siyempre bago natin ibalik yung magneto, nilinisin muna itong sa kanyang radiator. Nakita nyo naman magdadalawang taon na ulan, init, ulan. Sigurado, marumi na. So, kaya ito lang yung gamit natin. Baka mayupi yung mga cooling pins niya. Okay. Kailangan medyo malambot lang ano. Oo, kasi pagka yan ay matigas yung ginamit natin dyan at nayupi yan, yung passage ng hangin dito pabuga, mabablock siya gawa ng nakayupi na. Oo. Baga, ito yung pins niya, nakaganyan. Ngayon yung hangin, hindi lulusot. Pwedeng maging cause ng overheating. Okay. Pwede yun, sir. Parang sa mga aircon, ganun din. Okay. Meron din siya mga condenser. Ano, pagka hindi yung mga pins na yan, kasi naman, ito naman di maselan to. Linisin nyo lang yun. Sa matanggal nyo lang yun.
So no problem naman kahit mababa dyan sa bundok. Oo, Basta tutuyuin lang talaga. Nababasa nga to ng ulan sir, pag nabuangan. Kaya siya kinakalawan. Guaranteed ba sir, kapag napinturahan yung ating magneto, hindi na siya kakalawangin? Oo sir, 100% hindi kakalawangin. So paano ano nun sir? Ilang coating yung gagamitin? Ginagawa natin doon sir, 3 coat ang ginagawa natin pag pintura doon sa akin. Mga riders, katatapos lang linisin, papanlawan naman. Alam, huwag niyong kakalimutan mga riders, isama niyo sa pagpapa-PMS itong paglilinis ng magneto. Kasi napakalaking tulong po pag yan ay na-maintenance din natin. Talagang kampante tayo sa ating rides ka, mapalong rides yan o service sa trabaho. Wala tayong aalalahanin na titirik tayo. Kasi last month nga lang po, di ba, na nagpa-PMS tayo, kompleto yan, nilinis yung kanyang CVT, syempre. Yung pong throttle body, nilinis din. Saka yung kanya pong fuel filter, pinaltan. Nagpalit din tayo ng air filter at saka ano pa bang inayos dito. Yun lang. So dito naman, siyempre change oil. Sinabay ko na rin ang pagpapa-change oil. Kaya mga riders, hindi basta change oil lang ang pagpapa-maintenance. Ito naman ay every ano lang. Ang unang pagpapa-PMS ay 24,000 odometer. So pagkatapos ng 48 na, matagal-tagal na yun. Buti maganda pa noon. Bago pinturahan mga riders, ayon, sabi ng ating Kuya Ivan, ibilad muna sa init para kapit na kapit ang pintura. Ayan. So, hindi tayo kasama sa pagbibilad. Masakit sa balat. Ito po ang gagamitin natin pintura. Buti meron pang samurai si Sir Ivan. High temp na matte black ang kulay. Pero syempre, bubugahan muna para totally matuyo itong ating radiator at saka yung stator dun sa loob. Ayan, second coating na tayo mga riders ha. Binilad muna siguro ng mga 5 minutes. So ayan, yung kanyang ikalawang coating. Sigurado, kapit na kapit ang pintura. Tiyong-tiyo eh. Buti nakisama ang panahon, mainit. Ano ba pagkakaiba Sir Ivan ng glossy dito sa flat black? Ano siya, matagal matuyo pati, saka yung ano niya, masyadong makapal. Alin, yung sa glossy? Yung sa glossy? Glossy. Okay. So sa flat black nga, mabilis nga lang at manipis lang ang puga niya, no? Ayan, third and final coating. Then, balik na ulit. Ayos na. Halina't ating subukin mga exciting Sir Ivan, anong next step natin? Ayan, bali napatayo na natin yung ating stator sa radiator. Lalagyan naman natin siya ng grasa. Mas maganda kung high temp yung gagamitin niya, synthetic grease. Para hindi siya nalulusaw, then hindi siya nawawala. Yan, papahiran natin itong crankshaft. Yan, ito yung papahiran niya. Yan yung crankshaft. Yung sinususukan ng magneto. Yan, kasi pagka once na hindi mo siya nabuksan, katagalan, may tendency, himbawa, meron kang ipapagawang major problem, ibang mekaniko mahihirapan magtanggal nito, anong magneto, kasi stuck up na dito, kinalawang na. Kaya ginagawa namin mga sir, mga boys, yan, ilalagay natin ng grasa. Pagka magneto cleaning ka sa carpet yan, lagyan mo na agad ng grasa. Lagyan mo itong crankshaft niya. Lagyan nyo lang yung mga boys. Para di siya mag-stack up. Siguro mga 30 minutes namin itong binilad. Kaya mainit-init pa oh. Kaya kapit na kapit yung kanyang samurai na pintura. So yun, tapos na tayo. Okay Sir Ivan, anong next step bago ikabit itong ating magneto? Lagyan natin ito ng grasa. Ito mismo ang sinususukan ng crankshaft yan. Lagyan nyo ng grasa yan. Para hindi siya manikit na or kalawangin.
Pag nalagyan nyo na yun, okay na yun. Pwede nyo na isalpak doon. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda. Sige, hanggang dito na lang mga ka-riders. At tapos na tayo yung Sir Ivan. Malinis na yung ating mag dito. Sana marami po kayo natutunan na like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Sir Ivan, isang wave naman dyan. Okay, thank you po.